Okay, let's proceed to the next topic. Okay, so ito yung mga example, yung halimbawang tanong na kailangan nating aralin at kailangan nating pagdesisyonan sa microeconomics. Una na dapat mong pagtuunan ng pansin o na unang pagdesisyonan sa microeconomics is dahil hindi lahat ay ng gusto mong i-produce na produkto o serbisyo ay mapoproduce mo. Hindi lahat ng maiisip na gusto kong i-produce ay hindi mo mapoproduce dahil meron kang kakulangan sa iyong resources. Ano yung kulang? May kakulangan ka ng land, labor, economic capital, and entrepreneurship. Kaya hindi mo mapoproduce lahat ng gusto mo o kahit anong produkto na maisip mo. Kaya ang unang-unang dapat mong pagdesisyonan ay anong mga produkto ang ipoproduce ko gamit ng kulang na resources na meron ako. And then pag na-identify mo na ano yung produkto na ipoproduce mo, ang next na problemahin mo is gaano kadami ang ipoproduce ko sa mga na-identify ko na pwede kong i-produce gamit ng aking kulang na resources. Okay. And then pag na-identify mo na to, gaano kadami ang ipoproduce sa mga produkto na napili mo na ipoproduce mo lang gamit ng inyong kulang na resources, next step na kailangan mong pagdesisyonan as a firm or seller or producer ay ilang workers ang i-hire mo ngayon, ilang tao ang magtatrabaho to produce yung na-identify mo na volume na production na ibebenta mo for products, the chosen products that you will produce using your limited or scarce resources. And then also, siyempre alam mo na kung gaano kadami yung ipoproduce mo, ilan yung workers na i-hire mo. Next ang problemahin mo is saan manggagaling yung financial capital mo para ma-produce mo tong produkto na to o yung dami na yung na-desisyonan mo na produkto na ipoproduce mo o yung dami na ipoproduce mo at ilang workers na i-hire mo. Manggagaling ba to sa sarili mong bulsa o yung tinatawag nating equity capital or mangungutang ka? So dapat tama yung balance ng combination mo ng gagamit ka ng sarili mong pera na pang capital or mangungutang ka. Kasi may time na pag mahina ang ekonomiya o hindi maganda ang takbo ng ekonomiya, so nagtitipid yung tao, okay, hindi pwedeng utang purely lahat 100% ang utang ng pang capital mo. Kasi kung mahina yung demand o nagtitipid yung tao, mahina yung demand, mahina yung sales mo. So pag mahina yung sales mo, mas konti yung kita mo, so paano ka magbabayad ng utang? So yun yung poproblemahin mo as firm or business owner. And then another na poproblemahin mo is magkano yung presyo na ipapataw mo sa produkto na ibebenta mo. So dito magkakatalo yung pagdedesisyonan mo yung madami ka bang kompetensya o mag-isa ka lang na nagpo-produce ng product. So yun yung magdedetermine kung anong tamang presyong ipapataw sa produkto mo para maging competitive ka, para kumita ka din, at the same time may bibili pa rin sa produkto mo. Kasi hindi pwedeng kikita ka lang, gusto mong kumita ng malaki, kaya nag-set ka ng mataas na presyo, wala namang bibili. Okay, so you have to strike a balance in deciding on that factor na yung presyo mo is enough for you to generate profit or generate enough profit. At the same time, yung presyo na yun is something na acceptable din sa iyong consumer, na hindi siya masyadong mahal. And then another is dito, another problemahin niya is maliban sa workers and then sa finances, dito, sa financial capital is ano yung technique o pamamaraan niya para i-produce yung isang produkto. Like for us, for farming sa Pilipinas, ang mechanism or methods natin in
and food production ay more on human labor pa rin. Mas dependent tayo sa paggamit ng human labor or animal power like paggamit ng kalabaw kaysa sa farm machineries. Okay, hindi tayo fully mechanized yung ating mga farmers. So yun yung mga example mo ng paano mo ipoproduce yung produkto. Another way, yung example mo dito is pwedeng purely organic fertilizer yung gagamitin mo or mixture of organic or inorganic fertilizer. Pero base sa mga nakita ng mga thesis ng estudyante ng nakaraan na nag-thesis is yung mga rice farmers natin ay fully dependent sa paggamit ng chemical or synthetic fertilizer. The word for that ay inorganic fertilizer. So yun yung mga examples mo, no? Mga iba-ibang methods mo in producing particular crop or particular food. And then another na poproblemahin ng inyong firm or the businesses is kailan siya mas palalakihin yung kanyang operation. When will a firm decide to expand? Kailan mag-i-increase siya ng production? Kailan siya mag-put up ng another branch? Okay. Kailan din siya pwedeng kailangan magbawas ng tao, kailangan magbawas ng production, or kailan ka magsasara. So ito yung mga important decisions that your seller or firms na kailangan niyang pagdesisyonan because meron siyang problema sa kakulangan sa resources. Okay, next. Meron pa ba tayong ibang example? Okay, ito yung nakaligtaan natin. Ito naman ay sa consumer side. Okay, yung kanina nauna ay sa mga questions that should be asked or that should be decided by the producer, the seller, or the firm or businesses. This one are yung mga questions that should be decided by your household or yung mamimili or yung consumer or yung buyer. So una is what determines how household and individuals spend their budget. So unang-una yan sa pagdedesisyonan ng isang pamilya, okay, o ng isang tao kung paano niya gagastusin or iba-budget yung kanyang kita o limitadong kita. So magkakatalo yan sa mas madaming family members, mas konti yung family members. So definitely magkakaiba yung how much you will spend for food or how much spend for other expenses because mas madaming kang pagkakagastosan sa isang pamilya na mas madaming family members. At the same time, magkakatalo din yan sa household income. Yung mga pamilya na mas malaki ang household income, mas konti ang porsyento ng kita nila ang napupunta sa pagkain. Pero kung mas mahirap ka, okay, yung gastos mo or pinakamalaking porsyento ng gastos mo sa iyong kita ay napupunta lang sa pagkain. So, yun yung mga ibang mga factors na makaka-apekto on how households and individuals spend their budgets. Okay. Another is what combination of goods and services will best fit their needs and wants. So dito naman is tinitingnan yung ano yung tamang kombinasyon ng produkto at serbisyo na makakasatisfy, that will best satisfy yung needs and wants niya. Given, okay, na isaalang-alang mo yung limitadong budget na meron ka. So nandito yung magpa-prioritize ka ngayon. Kung alin lang yung mas importante o yung mas kailangan mo na dapat mong pagkagastosan. So that you will be able to decide anong mga produkto o serbisyo ang bibilhin mo at kasama doon yung dami ng pwedeng kailangan mong bilhin. Another na kailangan mapagdesisyonan sa microeconomics is on the side of kung ikaw ay workers or magtatrabaho na. So, how do people decide whether to work and if so, whether to work full-time or part-time? So, dito naman is, ang decision nito ko decision na to is
on the part of your laborers or pag maghanap ka na ng trabaho. So dito yung i-decide ka kung magtatrabaho ka ba o hindi, o magtambay lang ako. So ano ang mas malaki ang benefits? Okay, so for example, kung magtatrabaho ako, may kita ako, or ano lang, tambay lang ako, total may 4-piece naman ako na makukuha. So you should weigh yung mga ganong klase for you to decide if you want to work or gusto mo lang maging tambay, kasi naaambunan ka naman ng allowance sa 4-piece ng gobyerno. Pero since hindi naman lahat ay pwedeng makapabilang sa 4-piece. Okay. Another, pag nakapag-desisyon ka na nakapag-work, ngayon, another na desisyon na kailangan mong pag-desisyonan as worker o naghahanap ng trabaho is magpo-full-time ba ako ng trabaho o magpa-part-time lang ako. So, dito nagkakatalo yung pag may anak ka na maliit na kailangan alagaan at walang mag-aalaga, then nakaka-apekto yun kung magpo-full-time ako o magpa-part-time, especially sa mga nanay. Okay, another is pwede ka rin mag-part-time kung kulang yung income mo, kinukulang pa rin yung income mo doon sa full-time na trabaho mo, so nagkakaroon ka pa ng another part-time job. So may full-time job ka and then you have another part-time job because ang mahal ng bilihin, so kailangan mo ng additional income as a part-time employment. Okay, so example, may mga estudyante sa WTU, sa Aborlan na or na nagpa-part-time job as rider ng bank ride Palawan or may part-time job kasi kulang yung allowance na binibigay ng parents, pwedeng gano'n. Although sa panahon ngayon meron kanina yung ibang pinapamilian maliban sa full-time or part-time. Another is yung full-time na yung normal na trabaho na gigising ka ng maaga, papasok ako sa office, then uuwi ako, matatraffic ako, makipag-unahan ako sa ibang kapareho kung mapasok sa trabaho, or full-time na online job. So, ang factor naman na kailangan mong consider dito sa full-time online job is may matino ka bang internet, mabilis ba yung internet. Okay? So, advantage naman ng full-time online job is hawak mo yung oras mo, mas flexible kasi sa bahay ka na. Work from home ka lang dahil may internet ka sa bahay. Okay? Another factor na kailangan mag-decision kung gusto mo ng full-time online job is dapat stable yung kuryente, hindi pa wala-wala. Kung sa Aborlan, hindi mo pwedeng gawin yung full-time online job kasi araw-araw brown out. Nawawalan ka ng trabaho noon. So you can only do that considering these many factors. May internet, stable yung kuryente. Okay? So those are the things that you should consider or you should compare pag ikaw ay full-time job na yung normal na araw-araw kang papasok at uuwi. Okay, so may gastos ka sa pamasahe. Okay, additional doon yung pagod mo, yung traffic, and then i-compare mo siya doon sa full-time online job na may additional benefit na mas relax ka kasi sa bahay ka lang nagtatrabaho. Okay, walang hassle na gumising ng maaga, hindi ka maka-encounter ng traffic. Okay? Pero may additional expenses ka na kailangan magpakabit ka ng internet na mabilis, kailangan may stable ka ng kuryente. Kung pag nawala ng kuryente, pwedeng may backup ka na solar cells. Okay? Yung example. Another also is that you have to decide on microeconomics is how do people decide how much to save for the future. Pwede mo lang itong sabihin na pwede kang makapag-save kapag may sobra kang income. Okay. May natitira pa sa sweldo mo. Pag wala nang natitira sa sweldo mo, then you cannot do yung gusto mo pang mag-save sa future, pero dahil yung sweldo nyo is sumasapat lang sa inyo or minsan kinukulang pa, then you cannot decide how much to save for the future. Okay. Or pwedeng ito naman yung pag gano'n yung sitwasyon na kinukulang is magkano, kailan ka maghihiram ng pera. Okay? Magkano ang hihiramin.
na hindi ka naman sobrang utang lang ng utang na kahit na unnecessary na yung inyong pagkakagastos. So, ito yung mga kailangan yung pagdesisyonan in response dun sa mga kasalukuhang sitwasyon na siyempre kailangan mo nang mag-save ngayon kasi pataas ng bilihin. Okay. At para meron kang mahugot in the future. And then the save sa borrow naman, minsan hindi mo maiwasan mag-borrow, especially kung emergency or necessity talaga, okay lang na mangutang ng pera. And dapat hindi siya sobra-sobra hinutang mo or unnecessary na yung borrowings mo na pangluho lang naman yung panggamit mo ng inutang. Or dapat yung inuutang mo is something na nagagamit mo siya na kikita yung pera na inutang mo. Okay, so yung mga examples and how will you decide and how you will kung magsasave ka ba in the future or kailan ka maghihiram ka ba ng pera kasi kinukulang yung income mo to pay for all your expenses. Okay, so ito na yung kanina.